So ito ang all new Honda Beat. So ano ba na iba? Anong bago? So ito ang all new Honda Beat. So ano ba na iba? Anong bago? For one, unang-una yung iba ang ginamit na frame nito, yung tinatawag nilang Enhanced Smart Architecture Frame or yung ESA frame. 10% lighter ito dun sa conventional tubular frame. Ang goal ni Honda kung bakit ginamit ito is aside from mapagaan yung handling, ma-improve yung fuel efficiency dahil mas magaan siya overall. Kung titingnan mo sa unang tingin, parang halos pareho siya ng previous gen until ma-notice mo yung mga subtle differences. Una, yung color scheme niya. Ito yung premium variant. So, sa premium variant kasi, meron lang siya yung white tsaka yung black. Kung mapapansin mo, wala siya masyadong decals. As opposed to yung maraming colorful stickers nung playful variant. Now, meron din siya na limited edition na 50th anniversary variant. So, yun naman, red, white, and blue. Tapos may sticker na 50th anniversary na decal. So, kung makikita nyo, ito plain siya. Pero, yung mags niya, gold na. Compared sa playful na yung conventional na black, yung wheels niya. Update nito, yung charging port niya may cover na. So, nabubuksan na siya. Although, kailangan mo pa rin gamitan ng 12-volt socket. So, lahat ng all-new Beat variants, meron na siyang combi brake system. So, mas convenient sa mga emergency braking kasi yung left lever lang gagamitin mo. So, sa ngayon, susubukan natin yung brake test. Ang idea, dapat hindi tutunog yung gulong, hindi siya mag-squeal yung gulong. So, lahat ng units nitong all-new Beat ay may combi brake system. So, pwedeng gamitin mo lang yung left lever para i-activate yung front and rear brake. Okay sir, pagtapat mo ng dalawang tuhon doon ka mag-close throttle din apply brake. Anong speed tayo, sir? Mga 35. 35 lang. 30 to 35. Wala na tawad yun. Pwede din sir, hanggat na hindi mo kaya yung 35 kahit mga 25. Hindi, I mean, pwede pang mas mataas o hindi pwede. Baka hindi mo pa kaya sir, so dahan-dahan lang muna. Okay. Okay sir. So, 35. Okay, 35 na tayo. Ay, 40 na nga. So, brake. Okay naman. Very smooth. Hindi kailangang pigain masyado yung lever. Kahit tag-isang daliri lang. In fact, kahit isang daliri lang dun sa left lever, okay na. So, unang-una mapapansin mo dito sa all-new Beat, pag upo mo pa lang, mas malambot yung shocks. Mas comfy yung ride. Hindi ko naman masabi na mas less sporty yung handling kasi it's almost the same. Although may subtle difference. Kasi, so kahit noticeably mas malambot yung suspension itong bagong Beat compared to sa previous. Stable naman siya, wala namang alon sa cornering. Hindi ko lang alam kung mas comfy ba siya sa lubak kasi wala naman lubak dito sa, well meron pero hindi tayo yata dadaan dun sa lubak dito sa HSDC. Pero I'm assuming na mas maganda yung ride niya sa mga uneven surfaces kasi mas maganda yung plane na suspension. Yan, dito na tayo sa mga tight corners.
very precise ang handling. Actually, pwede mo pambilisan dito kung tutuusin. Kaya lang baka mapagalitan tayo. Very strict ang Honda Safety Driving Center when it comes to safety. Safety Driving Center nga eh. Kaya meron tayong marshal sa harap itong group natin, which is the second group. Sabi, walang learning curve. Pag sakay mo, parang matagal mo na ginagamit yung motor. Napakadali niya gamitin. So, in my experience, usually ganun ang mga Honda motorcycles. Parang dinedesign talaga nila around the rider. Lahat ng ginagawa nila sa motor, inisip nila yung rider kung paano maging mas madali para sa rider. Then almost the same yung instrument panel. May konting differences lang. Pero same din siya, combination ng analog at saka digital. So you have your odometer, tsaka yung fuel gauge, and then yung speedometer ng analog. That's it. Okay, mag-brake test ulit tayo. Ito na siguro. Okay, lalampasan ko ng konti. Suabe. Ang sa panagustuhan ko rito, niretain nila yung kickstart. Meron pa siyang kickstarter in case malobag. Pwede mo pa rin siyang ma-start gamit yung kickstart lever. Now, yung other improvements, nadagdagan ng konti yung fuel tank capacity from 3.8 or 3.9, correct me if I'm wrong. Ngayon, nasa 4.2 liters na yung fuel tank capacity niya. Ganun din yung under-seat storage. From 11 liters, 12 liters na yung storage capacity niya. Ang pinaka-noticeable na improvement pag sakay mo is the suspension. So, maganda yung play, mas malambot yung feel compared dun sa previous generation. Pareho naman din siyang Showa, like the previous gen, pero palagay ko yung tweaking, yung damping, ano pa. Tapos one major update niya, yung previous gen, 109cc siya, technically, no? Itong bagong generation, talagang 110cc na. Actually, 109 point something to be exact. Yung previous gen kasi 108. So, yun yung improvements. Slight improvements sa performance. Ang claim ni Honda, kaya nito mag 52 kilometers per liter. Pero of course, depending on riding conditions at saka riding habits. So yung 3-color variants, yung playful, nasa 71,400 pesos siya. And itong premium variant, nasa 72,400. While yung limited edition, nasa 74,400. Now, tatanungin natin ulit sa kanila kung hanggang kailan available yung limited edition, pero sabi nila hindi nga siya, no, available lang siya for a limited time. So kung mas gusto niyo yung gano'n na mas may novelty factor or gusto niyo siya sa collectible item, I suggest kumuha na kayo ngayon.